John chapter 5, verse 1 to 15, no? At dito po, kung makita po natin, kung maalala po natin, ito po yung tinatawag natin na pagpapagaling ng ating Panginoon Jesus sa Bethesda Pool. Ano po? Pero basahin po natin ang ating text ngayon, pero bago ang lahat, ang ating tema for the month of June is Christ's victory is the answer. Breaking from bondage. Ano po? Breaking free from bondage. So makita po natin dito na ating pag-aralan po ngayon, Christ breaking the cycle of chronic bondage. So makita natin dito, yung talamak na pagkaalipin. Kasi minsan po alam po natin na sinasabi natin, malakas ang loob natin sa umaga, pero pagdating ng gabi, bumabalik po tayo minsan sa ating mga dating gawin. Ano po. So, babasahin po natin. Wala po yung video, Pastor. Wala. Babasahin po natin ang ating text ngayon, ay medyo mahaba po. John chapter 5, verse 1 to 15. No? Sabi rito, kung makukuha po natin sa Tagalog, napakagandang istorya ito. Sa verse 5, chapter 5, verse 1 ng John chapter 5, sabi rito, pagkaraan nito, dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Verse 2, sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Verse 3, natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. At ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Sa verse 5, sabi rito, doon may isang lalaking 38 taong gulang may sakit. At siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon, ay may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay, gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noong araw ng pamamahinga. Verse 10, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling. Sabay-sabay po natin na sa verse 10, sabi dito, kaya't sinabi, labag sa kautusan na buhatin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing, buhatin ko ang aking higaan. Pray. Verse 13, tuloy po natin. Wala si Jesus sa karamihan ng tao. Verse 14, pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari pa sa iyong masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Pagpalain ng ating Panginoon ang kanyang salita. Amen? Palakpakan natin si Lord. So dito po makikita po natin, imagine natin na meron tayong isang tao at ang pangalan niya ay Jacob. 38 long years na nandun po siya sa Bethesda. At makita po natin dito, araw-araw, no? Maaring, hindi ko alam kung paano siya nakakarating doon araw-araw, binubuhat siya, maari, no? Pero nakita natin at the same spots, tuwing, tinitingnan niya, maaring makita natin kasi
pag nakapikit ka, hindi mo makikita na nakakalawkaw na pala yung tubig, ano? At kailangan palagi kang gising pag nandun ka, no? Pero sa taong ito, nakita natin dito na sa 38 years of disappointment, 38 years of same painful cycle, napakahirap yung kanyang buhay. Doon na siya tumanda talaga, no? Makita natin, kung may imagine po natin, araw-araw nandun ka doon sa Bethesda pool na yon. Talaga nga naman, nandun yung depression, kung ano-ano mararanasan mo. Dahil, kailan kaya ako mauuna dyan? Kailan kaya may tutulong sa akin? Di ba? Kaya po, dito po talagang maaring naisip niya rin niya yung impossibilities, yung hindi pwede mangyari ito sa akin. Pero naroon siya. Hindi siya nag-give up. Kundi talagang inaano pa rin niya, meron akong pagkakataon. Iniisip pa rin niya. Kasi kung nawala na siya ng pag-asa na gumaling dapat umalis na siya Wala talagang pag-asa. So makita po natin dito, now here's what fascinating about this is, Bethesda means house of mercy. But for Jacob, yung ating it had become the house of maybe next time. So nakita natin, sabi niya, maybe next time. So talagang hindi nawawala yung kanyang pag-asa, no? The place that was supposed to bring healing and became a place of heartbreaking routine. May imagine po ba natin? Pero ang taong itong si Jacob, na pinangalan natin na Jacob, hindi siya nawalan talaga ng pag-asa. Sabi rito, some of us have been becoming our own version of Bethesda. Maybe it's a cycle of addiction. Every morning you say, never again. But by nightfall, bumabalik po tayo. Pangalawa po, maybe it's a cycle of depression. You get a little better, then cast back down. Kasi nga, parang wala tayong connection, parang yung depression na yun ay hindi talaga, maaring umaayos ng konti, umangat, pero after a while, bumabalik tayo pa ibaba, no? Maybe it's a cycle of financial struggle. Just when you think you're getting ahead, akala po natin, okay na ako. Pero yun, bumabalik. Maybe it's a cycle of toxic relationship. Diba? Toxic relationship. Pero bumabalik tayo doon, yung mga tao na nakakasakit po sa atin. No? Pero ang sabi ni Jesus, He doesn't wait for perfect condition. He doesn't wait for the water to stir. He walks right into the middle of a broken cycle and He speaks a word of freedom. So makita natin po doon, di ba? Sabi niya rito, talagang si Jacob na ating ginawang example ay hindi pa rin siya talagang nung dumating si Jesus sa kanya, sabi niya, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. So makita po natin, yung kanyang kalagayan, nakita ni Jesus ang kanyang kalagayan. Kaya po, nahabag ang ating Panginoon sa kanya. So dito sa ating pag-aaralan ngayon, makikita po natin, sa araw na ito, makikita natin yung kung paano ma-break ang chain na gano po sa atin, nakahawak po sa atin. So makita po natin dito, sa ating pag-aaralan, Jesus is going to speak it out. Number 1 po, sabi rito, the reality of chronic bondage. Makita po natin sa verse 5 hanggang verse 7. Doon may isang malaking 38 taong gulang. So makita po natin dito, 38 years. 38 years na siya po doon. At ito nga po, sabi nito, wala sa kanya, maaring itong taong ito ay walang kasama. Maaring dinadala lang dun sa umaga at iniiwanan sa hapon. So walang kaya sabi niya, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin. Praise God. So, nandun yung, nakita ba natin yung very depressed siya?
Kasi very slim yung chance eh. Unless na mayroon magtulak sa kanya. Mayroon magtulak sa kanya. Naalala ko yung turo ni Sister Divine nung the other Sunday yata yun, ano? May nagtulak sa kanya dahil doon sa kaharian ay naghahanap na mapapangasawa yung hari doon sa kanya anak. At ang sabi niya, sino man ang makakatawid dito sa ilog na to na puno ng buhaya, ay siya ang mapapangasawa ng aking anak. Naalala ko yun, may nagtulak pala sa kanya. May nagtulak pala sa kanya. So dito sa istoryang ito, makita po natin, kung meron ba magtulak sa kanya, itutulak siya doon, maaring siya ay makakakuha ng kagalingan doon sa pool na yun, ano po. Sabi dito, letter A, the nature of long-term bondage. Sabi nito, persistent bondage shows the frustration of an unbroken cycle. Sabi ni Paul, sabi niya sa Romans chapter 7, verse 15, I do not understand what I do, for I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Nakita po natin yung sinasabi ni Pablo, na yung mga bagay na ayaw niyang gawin, ayun siya ang kanyang ginagawa. Amen? Kaya nga po, nandun po yung kalituhan. Kasi nga, nangingibabaw yung flesh. Ano po? Sabi niya, number 2 po, failed solution. Human efforts cannot break spiritual bondage. Human effort. Alam naman po natin na hindi po natin magagawa ang mga bagay. Pero sabi ng verse, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi ng Philippians 4:19. No? So makita po natin dito na human efforts cannot break spiritual bondage. Sabi rito, failed solution. You have trusted in your wickedness, but your wisdom and knowledge mislead you. Naniwala po siya. Sabi ng Isaiah 47, verse 10 to 11. Sabi nito, learn helplessness, bondage become our assumed reality. We were enslaved to the elementary principle of the word. Naging alipin po tayo, no? Sa mga gawain ng mundong ito, no? Letter B po, modern manifestation. Diba, sabi rito, generational stronghold shows cycle can be inherited. Can be. No? Sabi rito, the Lord punishes the children for the sin of the parents to the third and fourth generation. Sabi ng Exodus 34, verse 7. Number 2 po, spiritual defeats. Our best intentions fail without divine power. Hindi po talaga tayo magtatagumpay kung wala po ang ating Panginoon sa buhay natin. The spirit is willing, but the flesh is weak. Sabi ng Matthew 26, verse 41. Sabi nito, emotional prisons, unhealed wounds become chronic. Naging talamak yung mga hindi natin na ilalapit sa atin, Panginoon. No? My wounds fester and are loathsome because of my sinful folly. Yung mga kagagawan din po natin. Lalo pong laging lumalaki. Dahil na rin, hindi po natin pinuputol, hindi natin ito linalapit sa atin, Panginoon. Amen? Hopelessness of self-deliverance. Sabi rito, sa Jeremiah 13 verse 23, can the Ethiopian change the skin? Ito po ay isang hayop, parang ito po ay wolf, no? Hindi niya, sabi nito, ito po ay, can he change the skin or the leopard's is his spots? Neither can you do good who are accustomed to doing evil. Kahit na sino man sa atin, kung tayo pa ay gumagawa ng masama, no? Some bondages are impossible to break naturally, but God specializes in impossible cases. Sabi ng Genesis 18 verse 14, sabi rito, is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap para sa akin? Sabi ng ating Panginoon. Kaya po, lahat ng bagay ay posible sa atin, Panginoon. He's the God of possibilities. Ano po? Yun ang sinasabi. Genesis 18 verse 14. Number 2 po, Christ interrupts the cycle. Pakita po natin sa ating text, verse 6 to verse 8, sabi niya,
At siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako ron ay may nauna na sa akin. Verse 8, sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Amen? So makita po natin dito, yung nakita ni Jesus sa verse 6, sabi niya, ibig mo bang gumaling? So makita natin, siguro dumating sa isipan niya, nakikita niya na ako, bakit kaya tatanungin pa niya? Pero ano ba ang gustong ipahiwatig ni Jesus doon? Ano ba ang nais niyang ipahiwatig doon? Nais niya na sabihin yung kanyang kalagayan. Kaya nagsabi niya, walang ibang tao akong kasama. Papunta pala ako noon ay may nauna na. No? Dito po nakita na natin dito, nakikita ng ating Panginoon, sabi ng Psalms 34 verse 15, the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their cry. So sino man sa atin, nakatunghay sa atin ng ating Panginoon, na saan man po tayo. Attentive to their cry. So nakita po natin yung kalagayan ng ano. Sabi ng Luke chapter 19 verse 10, the Son of Man came to seek and to save the lost. So ang ating Panginoon ay very active na nakatingin sa mga kanyang mga anak na natratrap sa cycle ng kanyang kalagayan. Nakikita niya tayo. Pero ano bang di ba? God is a prayer away. Diba? God is everywhere, omnipresence. Sabi ng Psalms 19. Sabi ng Hebrews 4 verse 13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Lahat nakikita niya, no? Kaya ano man ang laman ng ating puso, ano sabi ng Psalms 139 verse 1 to 3, sabi niya, you have searched me, O Lord, and you know me. Talastas niya ang laman ng ating puso at isipan. Ano ang mga iniisip natin, ang pinaplano natin. Alam na alam ng ating Panginoon. Jesus understands the depth and duration of our struggles. Hindi man natin nababanggit sa ating mga kapatid, pero Diyos mismo nakikita niya ang ating kalagayan. Ano man yung kalagayan po natin, ano po. Letter B po, the confrontational question. Ano ba ang tanong dito? Ano ba yung confrontational? Ano kasi sabi dito? Sabi ng verse 6, do you want to be made well? Number 1, expose our accommodation to bondage. In-expose niya. Sabi ng verse 7, the man's answer reveals his accepted limitation. May limitasyon yung tao na yun. At ina-accept niya ito. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Anong mga challenges dito? Doon sa victim na yon. Sabi ng Mark chapter 10 verse 51, naalala po ba natin si Bartimeo, ano? What do you want me to do for you? Si bulag na Bartimeo, alala po ba natin, dumadaan si Jesus? At narinig niya yung maraming tao narinig. At sabi niya, dumadaan si Jesus. Anong ginawa niya? Nagsisigaw siya at nagsisigaw. Pinapatigil na siya ng mga kasama ni Jesus, mga kanyang apostles. Pero lalo siyang nagsisigaw. Kaya pinatawag siya ni Jesus. Sabi niya, what do you want me to do for you? Sabi rito, sabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na sa iyong pananalig. Di ba si Bartimeo ay isang bulag? Gusto kong makakita. So nakita natin, sa kanyang persistent na pagtawag, hindi napigilan ng kanyang mga kasama ni Jesus. Lalo siya nagsisigaw. At dito nakita ni Jesus
yung kanyang kalagayan na talagang hindi siya titigil, kaya pinatawag siya ni Jesus. Halika, tinatawag ka na. So anong sabi? Anong gusto mong gawin ko? Nais ko pong makakita. At the same spot, and that spot, sabi niya rin, pinagaling kaagad ni Jesus ang bulag na si Bartimeo. No? Letter C po, the power of Christ's command. Verse 8, sabi dito, rise, take up your bed, and walk. Nakita natin yung authority over natural laws. Ano po? Ang sabi ng Matthew chapter 8, verse 3, ito naman po yung kaso ng mga leper. Ano po? Merong isang leper po dito. Ang sabi dito in verse 3, verse 2 pala, a man with leprosy came and knelt before Jesus and said, if you are willing, you can make me clean. Verse 3, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing. So dito makikita po natin, hindi niya sinabi na yung leper na yon, na pagalingin mo ako. Kundi sinabi niya, if you are willing, you can make me clean. At immediately, hinawakan ng ating Panginoon Jesus yung leper na yun at agad-agad na gumaling. Ano po? Dito pa rin makita po natin dito sa Luke chapter 4 verse 39. He rebuked the fever and left her. Dito po yung istorya naman po nito ay yung mother-in-law ni Pedro. At dumating sila Jesus dun sa bahay nila Pedro at nakita na nakalatay yung mother-in-law ni At agad-agad na pinagaling yung mother-in-law. Number 2 po, sabi dito, obedience activates miracles. Ito po na i-share ko dun sa prayer room last Friday. Obedience activates miracles. Makita po natin sa 2 Kings chapter 5. Dito po, kung maalala po natin, si Naaman, no? Si Naaman, isa siyang pinuno ng hukbo ng isang kaharian, ano po. At si Naaman ay pumunta siya. Sabi kasi nung na katulong ng kanyang pamilya ay isang Hebreo. Isa siyang tawag nito captive, no? At naging katulong ito ni Naaman. Ang sabi ng kanyang katulong, kung pumunta lang yung si Naaman, kung pumunta lang yung amo ko doon sa lugar na yon, na nandun si Elijah, sabi niya, siya ay gagaling. So makita po natin doon sa istorya na yon, makita po natin na si Naaman ay nagpunta nga. Pero nagpunta siya doon sa hari. Sabi ng hari, parang itong hari na to, gusto pa yata kami magkaaway, sabi niya. Nabalitaan ni Elijah, sabi niya, dito mo siya papuntahin sa akin. At nung pumunta nga si Naaman doon sa lugar na yon, kung saan nakatira si Elijah, ang sabi ni Elijah, binili niya doon sa kanyang katiwala, katulong. Sabi niya, sabihin mo, pumunta siya sa ilog. Pumunta siya sa ilog, sandali babalikan ko lang po. Pumunta siya doon sa ilog na yon at lumubog siya ng 7 beses. Nagmamalaki pa siya. Akala ko ba naman, pag nakita ako ni Elijah, sasalubungin niya ako, ganito, ganyan. Hindi pala. So, nandun yung pride, no? Pero sabi nung nung katulong sa kanya, hindi ba gagawin niyo lahat upang kayo'y gumaling? Ano ba naman yung lulublob ng kayo ng 7 beses? At nag-isip-isip siya, siguro lulubog lang naman ako 7 beses. O di lumubog. Siguro, pag lubog ng isa, titingnan. Pag lubog pangalawa, pangatlo, pang-apat, titingnan. Walang pagbabago Pero dahil sa inutos, no, na hanggang sa 7 beses, so nakita natin, gumaling ang skin ni Naaman. Hanggang sa, sabi niya, meron palang Diyos dito sa lugar ninyo. Sabi niya. Kaya makita po natin ano man yung kalagayan po natin, ano yung sakit at karamdaman, ano problema natin. Kung talaga we obey what the Lord is saying, no?
it will activate miracles. Amen? Praise God. So nakita natin at God's, yun sa command ni Naaman. Yes, we clap up for a praise for our God. Hallelujah. Kaya po, obedience activates miracles sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Makita pa rin po natin dito. Ito po yung sa John chapter 2 verse 5. Kung maalala po natin, this was the first miracle na ginawa ni Jesus. Ano po? Yung ginawa niyang alak, yung tubig na sinahod lang dun sa panghugas ng mga Hudyo. Ano? Pero nangyari po dito kasi sumunod sila dun sa sinabi ni Mary, na mother ni Jesus. Sundin nyo anuman ang iuutos sa inyo. Di ba sabi pa nga ni Jesus doon, huwag mo akong pakialaman, ginang. Hindi pa ito ang aking panahon. Pero nakita natin, gumawa pa rin si Jesus ang miracle doon. Yun ang kanyang first miracle. Inutos niya doon sa katulong, no? Yung ng inumin, ano? Kumuha kayo, lagyan ninyo kumuha sila ng pitcher, isahod doon sa at dalhin doon sa handaan kung saan may namamahala ng inumin doon at ibigay ninyo. Anong sabi doon? No? Ang sabi niya doon, yung namamahala ng inumin doon, sa mga ibang handaan, ang inuunang ilalabas ay yung masasarap na alak. Pero dito, sabi niya, sinerve nyo sa bandang huli. Hindi niya alam na yung alak na yun ay nanggaling lang doon sa pinanghuhugas ng at naging alak dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Amen. Instant transformation, number 3 po. 2 Corinthians 5:17, alam ko po sa aulado po natin lahat ng ito. Alam po ba natin? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new is just begun. Ano po? Instant. Pag ang ating Panginoon ay kumilos. Sabi ng 1 Peter 5:10, after you have suffered a little while, He Himself will restore you and make you strong. So nakita natin dun sa ating istorya, talagang nagtiis ng matagal ito, no? Nagtiis siya matagal hanggang sa dumating ang ating Panginoon doon sa site kung saan siya naroon. At pinagaling po siya. Why Jesus' method matters. No independent and earthly system. Unlike the pool superstition, kasi naging superstition na po yung doon sa pool na yun ng Bethesda kasi alam nila, ito yung mangyayari, ito yung mangyayari. Ito yung makakalawkaw. Pero baka naman once a year, dumalaw yung anghel doon para kalawkawin. So makita natin yung pagtitiis ng mga tao na nandun, yung mga may sakit, ano po. Yun ang kondisyon, no? Yun ang kondisyon, yung superstitious belief ng sa verse 7, di ba sabi na ng verse 7, sumagot ang may sakit. Wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako ron ay may nauna na sa akin. So makita po natin, ito talaga yung ginagawa. Parang ito yung belief nila, anong tawag nila dito na parang superstitious ang tawag doon Oo, pamahiin nila, So, praise God. Sabi rito, why Jesus' method matters, it breaks the rules of possible. Makita po natin, 38 years yung paralitiko na doon, pero na-reverse in a moment dahil sa dumating ang ating Panginoon. Sabi ng Jeremiah 32 verse 27, I am the Lord God of all mankind. Is anything too hard for me? Meron bang mahirap para sa akin? Pero ano ba ang susi natin dito? Di ba? Sumunod. We must obey our God. At ipagkatiwala natin po sa Kanya. At ito po yung walang magiging imposible sa Kanya, no? Sabi dito sa demand participation, take up your bed. So dito, ito yung participation lang yung may sakit na si John. Ito yung participation niya.
Take up your bed. Requires immense action. Kailangan meron ka talagang gagawin din. Ano po? Sabi ng Philippians chapter 2, verse 12 and 13, work out your salvation, for it is God who works in you. Kailangan pagtrabahuan po natin yung ating kaligtasan dahil ang ating Panginoon naman ang magtatrabaho para sa atin. Amen. But freedom isn't just about the moment of healing. It's about what happens next. Hindi lang yun sa pinagaling ka. After you healing, anong gagawin mo? Di ba? Papakita ka doon. Oh, magaling na ako, pinagaling ako ni Jesus. It was a testimony, you know. So makita po natin dito. Number 3, walking in cycle, breaking freedom. Makita po natin sa verse 19 ng ating text, John chapter 5. Verse 9, pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noong araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kutusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. Amen. So nakita po natin dito, yung power ng transformation na yun. Ano? At once the man was cured, he took up his mat and walked. Sabi ng Mark chapter 5 verse 29, immediately her breathing stopped. Maalala po ba natin yung bleeding woman? Yung dinudugo, almost 12 years. 12 years na siyang dinudugo. At makita po natin dito, yung kanyang faith, napakaliit yung faith niya, pero maliit lang na bagay yung gagawin niya, no? Pero malaki ang kanyang pananampalataya na maggagaling siya once na mahawakan ko ang laylayan ang kanyang damit. So nakita po natin, immediately her breathing stopped. Sabi ng Mark 5:29. At sa makita po natin dito sa Acts chapter 3 verse 7 to 8. Dito naman po ay si Peter and John, pupunta sila sa templo, pang hapon, alas 3 maybe, 3 p.m. maybe. At nakita nila yung lumpo na nakaupo doon sa tabi ng beautiful gate, At nakita po natin, ano po yung naging istorya noon? Akala nung lumpo na yon ay bibigyan sila ng limos. Pero nangyari po, ang sabi ni Peter and John, sabi na, wala kaming ginto. At kung anong meron kami, yun ang bibigay namin sa'yo. At pagdakay sinabi ni Peter, sabi niya, di ba sinabi niya na tumindig ka at lumakad. So instantly, palukso-lukso hanggang sa lumakas yung kanyang mga buto, naging matigas ang kanyang buto. So makita po natin dito, instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Dito po sinasabi natin dito, hindi physically na ikaw ay lumpo. Hindi physically anuman yung kalagayan natin, pero demonstrate ni Lord anuman yung bandage meron tayo, anuman yung hindi natin maalis-alis sa buhay natin. Kung si Jesus ay tumawag tayo kay Jesus Christ, naroon siya immediately. Ako, alam niyo po, meron akong, actually this was, matagal ko nang sinishare ito. Meron isang puno, most of us alam na itong meron isang puno sa ibang bansa sa US, This was an oak tree. Yung oak tree kasi, pagdating ng dry season, dry lahat yung kanyang mga leaves. Yan, lahat ng dahon, dry lahat. Then the next season comes. It was yung taglagas. It was full, taglagas. At lahat ng madahon ng mga puno, nahuhulog lahat. Pero meron na iiwan na malakas talaga ang kapit doon sa puno. Kahit tuyong-tuyo na, dumaan ang malakas na hangin, dumaan ang ulan,
Pero, yung pagkakakapit, yung dry leaves na yun ang hindi naaalis sa puno. Yung mga outside pressure, na malakas, hindi siya natatangay. Pero when the next season arrives, it was the tagsibol. Yung tagsibol na yun, doon sa yung season na yun, mawawala siya. Kasi doon mismo sa kinakapitan ng dahon na yun, ay may sisibol. From the inside. It's not from the force outside. Dito po makikita po natin, pag si Jesus ay nasa puso natin, nasa buhay natin, tinanggap natin si Jesus. Yung mga bagay na hindi natin kayang alisin, kung si Jesus ay nasa buhay natin, nasa loob natin, siya mismo ang magtatanggal yung mga bagay na hindi natin kayang alisin sa pamamagitan natin. That's what happened dun sa dry leaves ng oak tree. It was from the inside force that make the dry leaves fall. Ano po? Ganun po ang ating Panginoon. Ipagkatiwala po natin sa Kanya. At lahat ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon, ay aalisin niya. If we believe, if we ask God to do it, alam po natin na hindi niya tayo bibiguin. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi rito, amen? The test of obedience, taking up his mat was an act of faith. Ito po. Believing he was healed. Yung time na po yun, nung sinabi ni Jesus, di ba, nandun pa siya nakaratay eh. Pero inutusan siya ni Jesus at naniwala siya. An act of faith, believing he was healed. Sabi rito, taking up his mat was a break from dependency. Yung kanyang pagdala ng kanyang, no more lying in on it. Hindi niya gagamitin, hindi niya magagamit. Kasi magaling na po siya, no po. Sabi rito, taking up his mat was a testimony in progress, visible evidence of healing. Sabi ng James chapter 2 verse 17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Di ba? Naririnig po natin, di po ba, na faith without work is dead. Amen? Sabi ng James chapter 2 verse 17. Excuse me. Amen. Hallelujah. Kaya po, makita po natin dito, kung meron tayong pananampalataya, pero wala naman tayong action, kaparis yung ginawa nitong di ba? Hindi po mangyayari yung miracle po sa atin. Kaya an act of faith, believing that we will be healed. Kaya po, makita po natin dito, faith by itself is not accompanied by action, is dead. Letter B po, facing opposition. Nakita po natin, yung mga Pharisees doon, inupos nila na hindi tama ang ating batas ay hindi mo dapat dalhin yung iyong mat. Kasi inuutos sa atin ang batas. Sabi niya. Pero sabi rito, religious spirit attacks freedom. The Pharisees criticized the miracle because it broke their rules. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Amen. The Hillman defense. He didn't argue theology, hindi siya nakipagtalo kung ano man yung batas ninyo. Pero nagsabi sa akin, sabi niya, he simply testified, the man who made me well said to me, pick up your mat and walk. Kaya ako tumayo. Kasi siya mismo nagpagaling sa akin eh. Kaya po hindi siya nakipagtalo kung ano man yung batas, ano man yung pinapairal nila doon. Ang sabi ng, when people don't recognize your deliverance, kinu-question tayo, talaga mang, ka na? Libre ka na? Are you free? Are you really free? You're moving too fast. Masyado ka mabilis. Isn't this how we do things? Sabi ng Acts 4,
verse 19 to 20. Judge for yourself whether it is right to obey God rather than men. We cannot help speaking about what we have seen and heard. Dito naman po makita po natin si Peter and John, di ba? Nandun sila sa Sanhedrin, Sanhedrin. At sinabi nila, wag niyo nang i-testify yung pangalan ni Jesus. Di ba? Dahil nag-aalala na sila na darating ang time na mawawala ang ating religion, kundi ito na ang mamumuno si Jesus. Kaya sinabihan sila na, sabi nila, na huwag nyo nang babanggitin ang pangalan ni Jesus. Pero anong sabi? Judge for yourself whether it's right to obey God rather than men. We cannot help speaking about what we have seen and heard. So makita natin yung tapang at lakas ng loob ni Peter and John doon sa harap ng Sanhedrin na yon, no? Letter C po, a new life commission. Later, Jesus found him at the temple and said, "See, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you." So dito nagbabala ng ating Panginoon. Nung makita niya yung pinagaling niya na si Jacob, pinangalan natin Jacob, nakita niya doon sa temple. At sabi niya, sabi niya rito, humayo ka at huwag ka na magkasala dahil baka may mas malala pang mangyari sa'yo. Amen? Praise God. So makita po natin dito, dapat yung pinutol na natin, huwag na natin balikan. No? Kaya po, napakaganda po, tapusin na natin, itigil na natin, huwag na natin babalikan pa. Kasi sabi rito, yung warning, You see, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. Sabi rito, freedom requires responsibility. Yung ating kalayaan requires responsibility. Jesus didn't just heal him. He called him higher, Sa John chapter 8 verse 11, sabi rito, then neither do I condemn you. Go now and live your life of sin. Naalala po ba natin yung babae na nahuli sa pakikiapid? Di ba? Binabato sila. Pumunta sila kay Jesus. Yung mga taong nakahuli, pumunta sila kay Jesus. At sabi nila kay Jesus, itong babaeng ito ay nahuli namin sa pakikiapid. Sabi nila. So dito, nangyari, ano ba ang sinasabi ng batas ni Moses? Di ba? Batuhin siya hanggang mamatay. So yun po yung naging batas ng Pariseo noon. Pero ano nangyari, di ba? Walang bumato. Kasi sabi ni Jesus, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato. So, later on, isa-isa silang doon sa pinakamatanda hanggang sa pinakamata, isa-isang, unti-unti silang umalis. Isa-isa silang umalis. Now, sabi ni Jesus, then neither do I condemn you. Go now and live your life of sin. Your life of sin. Humayo ka at huwag nang magkasala. So, nandun po yung warning. Nandun po yung warning sa atin, sa bawat isa. Na huwag po natin balikan yung dating pinaglulubluban po natin na kasalanan. Ito po ay para na din po sa atin, para bilang testimony natin, at higit po sa lahat, para ang buhay natin ay kaaya-aya sa atin, sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Humayo ka at huwag nang magkasala. Nung tinanong tinanong niya yung babae, meron bang bumato sa'yo? Wala. Kaya sinabi niya, humayo ka at huwag nang magkasala. The danger of returning to bondage. Something worse will happen. Suggest. Rebounding into deeper strongholds. Kung bumalik tayo, lalo pang malala. Naalala po ba natin yung inaalihan ng demonyo? Sabi niya,
na nagdala pa siya ng 7 demonyo pa ang sinama doon sa taong yon. Kasi nga po, ang naging istorya naman po yun ay isa siyang inahalian ng demonyo. Tapos, umalis na yung demonyo. Ang nangyari, basta ganun lang siya, nandun lang siya, wala siyang ginawa. Hanggang sa, sabi ng Bible, sabi ng demonyo doon sa Bible, babalik ako doon sa aking pinanggalingan. At nakita niya na malinis, walang laman. Kaya po, nagdala pa siya ng 7 mas mababangis na demonyo. Ito naman po ay maaring pero dito sa ating pinag-aralan was a warning. Kaya dapat, pag pinalaya na tayo ng ating Panginoon, gumawa na tayo para kay Lord. Para hindi na tayo maistorbo, hindi na tayo ma-attract ng sanlibutan. Hindi na tayo maakit ng sanlibutan na bumalik ulit tayo dun sa dati nating gawi. Kaya po, yun po yung isang bagay na dapat na tandaan po natin, huwag po tayong bumalik. Dahil sabi rito, something worse. Pero sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22, a dog returns to its vomit. Ito share ni Sister Ronil nung midweek. Yung pag yung aso, pag sumuka yung aso, binabalikan. Pero tayo mga Kristiyano, hindi natin ginagawa yon, di ba? Amen! Hallelujah! Kaya po dito sa letter D, the testimony release. Naging testimony, ang testimony ng taong na pinagaling na si Jacob na ginawa natin sa the man went away and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Kaya dito, your story breaks the cycle of others. His testimony pointed people to Jesus. Praise God. Sabi ng Mark chapter 5 verse 19, sabi niya, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you. Ito naman po yung istorya nung may inaalihan ng masamang espiritu doon sa, I think it was doon sa libingan. No? Doon sa libingan. At he is pleading Jesus na huwag siyang galawin. Pero namimerwisyo po kasi siya eh. Kaya, sabi niya, nakausap siya kay Jesus, nakita niya maraming kawan ng mga baboy. Doon na lang daw siya dadalhin. So makita natin dito, after a while, nung wala na yung demonyo sa kanya, naging maayos na siya. Kaya po, makita po natin dito, sabi rito, ito po ay napossess siya ng demon spirit. Sabi rito, after healing, he wants to follow Jesus. Gusto niya sumunod kay Jesus. Pero ang sabi rito, sa verse 19 ng Mark chapter 5, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you. It was a testimony. Nais ni Lord na makapag-testimony siya sa lahat ng kanyang mga kababayan. Dahil alam na kanyang mga kababayan ay siya ay inaalihan ng demonyo. Kaya po, makita po natin, diba, karamihan sa atin na, yung dahil sa testimony ng isang tao na bago ang kanyang buhay. Kaya po tayo, saan ba nagsisimba si Brother Jap? Doon pala. Kahit na hindi tayo nag-share sa kanila, kung makikita nila yung buhay natin, ito po ay living testimony na po sa kanila. At hahanapin nila kung bakit tayo ganito. Kung bakit payapa ang buhay natin. Why? It was because of Jesus. Binigyan niya tayo ng kapayapaan. Amen? Praise God. From victim to witness, he was no longer the paralyzed man. He was the man Jesus healed. Sabi ng 1 Peter 2 verse 9, that thou may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Amen. Sa ating conclusion po, living in your cycle-breaking freedom.
Sabi rito sa John chapter 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Number one, recognize that Christ has already done. As Jesus initiated that healing in Bethesda, He has already moved in your life. Kumilos na sa atin, no? While we were still sinners, Christ died for us, sabi ng Romans 5 verse 8. You are not fighting for victory. You are fighting from victory. No? Number 2 po, release what God didn't authorize. Pakawalan natin yung mga ayaw ng Panginoon sa buhay natin. Ano po mga yon? Sabi rito, the man had to leave his mat. Iwanan na niya ang kanyang mat. Kasi nagsisimbolo ng kanyang past identity. Pangalawa po, forget the former things, do not dwell on the past. Sabi ng Isaiah 43 verse 18. Kalimutan na natin yung mga bagay na nangyayari noon. Do not dwell on the past. At dito po meron sinasabi rito, write down what God is calling you to leave behind, then destroy it as act of faith. Kung meron po tayong mga bagay na ayaw na natin, ayaw ng Panginoon, sulat natin sa isang papel at sirain natin and we pray, Lord, help me. I don't want this anymore. Dahil alam po natin na ayaw ng Panginoon yung bagay na yon. Kaya sirain po natin yung sinulat natin, no? Number 3 po, resist the temptation to return. 3, danger of returning to the pool. Familiarity. Bondage can feel more comfortable than freedom. Pangalawa po, fear. New levels require new faith. Pangatlo po, forgetfulness. Losing sight of what God has done. Ito po yung mga pag bumabalik po tayo dun sa dati nating gawin, na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Number 4, respond with radical obedience. The healed man had to stand when he couldn't for 38 years. The healed man had to carry what used to carry him. The healed man had to walk into a new identity. Ano na po yung new identity ng taong ito? He was healed by the Lord. Sabi rito ng 2 Corinthians 5:17, sabi rito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Amen? Hallelujah. Number 5, rehearse your testimony regularly. The man told everyone, it was Jesus who healed him. Ang ating Panginoon, sabihin natin, isigaw natin sa mga tao na si Jesus ang nasa buhay ko. Siya ang nagpagaling sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. And this is his testimony natin. Dahil pag ginawa po natin, it will silence the enemy. Habang tayo po ay nagte-testify, sinasilence niya yung enemy natin. At pinapalakas yung ating mga kapatiran. Amen? Kaya po, napakaganda po na dapat i-practice po natin. I-rehearse po natin yung ating testimony. Ito po ay nakakakuha ng attention sa mga iba't ibang tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon Yesus. At siya ang magiging paraan para siya ay lumapit din sa ating Panginoon. Sabi dito, declare today that in Christ, generational cycle, and now, dapat ngayon, maputol na yung cycle na yun, na sabi dito, addictive patterns are shattered, financial strongholds are demolished, emotional prisons are unlocked. Amen? Kaya po, napakahalaga po na kalimutan na po natin. Iwaksi na po natin yung dati nating ginagawa. At hingin natin kay Lord na gabayan niya tayo, tulungan niya tayo, palakasin niya tayo, para po hindi po na tayo makabalik dun sa dati natin bondage. Amen. Amen. Hallelujah. Can we sing the right song before we pray? Hallelujah. Sige po tayo po tayong lahat. He touched me. Oh,
Oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. He touched me. Something happened, and now something happened. Something happened, and now something happened right now. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Ikaw ang Diyos ng himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala, di ka nagbabago, noon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na. Sing it again! Ikaw ang Diyos ng himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na, for the last time, himala. Ikaw ang Diyos ng himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Lord, ikaw ang Diyos ng himala, Panginoon. Kung paano mo pinagaling ang taong ito na si John, Panginoon, doon sa Bethesda Pool, Panginoon. Kaya mo rin gawin sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kung saan, anuman tanikala na umahawak po sa amin, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang siyang susi ng lahat, Panginoon, upang mawala ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin pinuputol ang ugnayan namin sa makamundo, Panginoon, in Jesus' name, get out in Jesus' name. And Lord, we pray, O God, na ikaw po, Diyos, ang siyang patuloy
na manguna po sa amin, sa buhay namin araw-araw. Maging magandang ehemplo kami, maging living testimony kami, Panginoon, sa maraming tao, saan man kami nabibilang, Panginoon, na marketplace, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan mo, Lord, ang bawat isa na makawala sa tanikala, Panginoon, ang gawa ng kaaway, Panginoon. Simula sa araw na ito, Panginoon, at hindi na kami makakababalik kung saan man kami nang galing na marumi, Panginoon. Lord, gabayan mo po kami sa araw-araw. At Lord, we pray, Panginoon, kung ano man po, Panginoon, ang mga bagay na nakaka-hold sa amin para kami lumapit sa iyo, Panginoon. Ito po ay kinakansela po namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At ikaw po, Diyos, ang siyang patuloy na manguna, Lord, sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Kung ito man ay sakit at karamdaman, Panginoon, napakarami ka ng ginawa, Panginoon, at yung sinabi mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Kahit Lord, kung ano ang ginawa mo noon, kaya mo pa rin gawin ngayon, Panginoon, kung kami ay may pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, we pray, Father God, kung ano man po, Panginoon, ang problema, ano man po, Panginoon, ang aming mga naninanais, Panginoon, patnubahin mo po kami, pangunahan mo po kami, dahil sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, we can do all things through Christ who strengthens us, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. At Lord, we pray, Father God, ng aming napag-aralan ngayong umagang ito, ay Lord, patuloy po namin maalala at maging inspirasyon po namin ang mga buhay ng aming napag-aralan sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Ito ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.